Purihin ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Dapat nga ba nating pasalamatan yung mga taong nagbibigay sa atin ng mga regalo? Sa Ebanghelyo ngayon ay mababasa natin na pinapaalala ni Jesus nang ang mga tao ay naalala nila na si Moses ang nagbigay ng mana nung nasa disyerto sila. At sinabi ni Jesus, hindi si Moses kundi ang aking Ama. Malimit kasi sa buhay natin, marami tayong natatanggap. Nakakatanggap tayo ng magandang trabaho, kakaroon tayo ng bonus, may pera, magandang relasyon, masayang pamilya, nakatanggap tayo ng mga regalo na hindi natin inasahan. Malimit ang napapasalamatan natin at nakikita natin na mabuti ay yung mga taong nagbigay sa atin. Yung mga pinagdaanan o yung mga naging daan para matanggap natin yung mga bagay na yon. Pero malimit, hindi natin nakikita yung pinagmulan talaga kung sino talaga ang nagbigay at walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, ito yung gustong ipaalala ng Diyos sa atin ngayon na dapat we go beyond o go deeper. Kung yung mga natatanggap natin araw-araw na mga bagay, mga milagro sa buhay, dapat hindi lang yung mga taong naging daan ang pasalamatan natin, kundi mas pasalamatan natin ang Diyos na siyang nagbigay sa atin araw-araw. Nang sa gayoy, ma-appreciate natin na ang Diyos ay laging kasama natin. Ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin. Nang sa gayoy, matuto tayong magpasalamat lagi sa Kanya. Matuto tayong magdasal, magpasalamat sa Kanyang kabutihan at makikita natin yung paggalaw niya sa buhay natin. So every time we receive something sa buhay natin, kailangan, Lord, thank you. So, praise the Lord. Hallelujah. Yung mga bagay na ganun na naalala mo unang-una ang Diyos na binigyan ka. Nang sa gayoy, ikaw yung taong marunong magpasalamat lagi sa Diyos. Marunong makita lagi ang paggalaw ng Diyos sa buhay mo. Ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon, kapatid. Kaya nga, dapat lagi tayong magpasalamat sa lahat ng bagay, minuminuto, oras-oras, pinapasalamatan natin ang Diyos. So, pag gayoy, wala kang panahon na magreklamo sa buhay. Kapatid, bukas muli ay mayroong magandang mensahe ang Diyos sa atin, kasi mahal tayo ng Diyos. At nawa, ibahagi din natin ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay nagiging misyonaryo din tayo. Punuin natin ng good news at hindi fake news yung ating mga binabalita para nang sa gayoy ang mundo ay laging puno ng good news. Puno lagi kasama ang Diyos. God is good.